tumama doon sa lasa ng sabaw, pero hindi siya pwedeng tuwagin pares. Para sa akin, alam mo lang dapat natin man yung chicken yun. Kaya ang pagluto ko din ng pares. Yan eh, yung may yung star. Kaya dapat nalalasahan mo yun sa pares. Pero, pwede na. Di ba? Hindi sa lasang pares. Sila dito yung pares, hindi siya lasang pares. Pero, pwede na. Di ba? Hindi siya lasang pares. Malayo yung lasa ng pares. Pero, yung lasa niya, pwede. Oo. Masanayan kasi natin ang pagi. Matamis. Hindi, ang pares masanayan. Manamis-namis na malapot. Oo. Yan, hindi malapot. Ayan, dito po tayo. Kasi ito ang pagluto ko din ng pares. Lechong kawali. Yan eh, yung may yung star. Star anis. Star anise. Dapat nalalasahan mo yun sa pares. So, yun yung wala siya. Oh, okay. So, for me, hindi siya pares. Pero, Pares overload pala na. Pwede na. Pwede na. Pangmasa talaga. Oo. Parang naman yun, parang sarap din naman siya. Kaya lang, kaya ito pili ko lang. Kaya may mga nagdidisappoint kasi nga, ang nakalagay pares. Kapag narinig mo kasi yung pares, syempre meron na tayong nakaprogram sa utak natin ng lasa ng pares. Yes po. Tapos pag sinisman mo siya, wala kang malalasang baas ng pares. As in, wala. Kasi ang Paris may tinatawag na star anise ba yung sinasabi mo? Oo, Oo. may anis. Tapos medyo manamis. Oo. Tapos ang kakaiba pa rito, yung naman niya, yung malutong, Oo, malutong. na tumama doon sa lasa ng sabaw, pero hindi siya pwedeng tuwagin pares. Para sa akin How about sa price, ma'am? ay okay lang, sundaan naman. Sa price, okay naman. Sandaan lang ba? Yes po, 100 lang po yan. Hindi lang yung plain. Pero yung barbecue masarap. Okay. Patok doon sa barbecue. Ang Paris medyo kasi... Yung chicken, hindi natin natikman. Alam mo lang dapat natikman natin yung chicken yun. Diba? Meron po. Kakaluto lang po yung May kaso pipila ng tayo mahaba eh. Pipila ka talaga. Mahaba eh. Yun no. At nandito po itong Ang sarap natin. Hindi lang siya pares. Oh, para sa akin naman, Parang- parang kawali yung lasa ko. lechon kawali na may sabaw. Parang ganon. Oo, di ba? Parang ganun. Yung kawali na may sabaw. Oo, lechon kawali na may. Kung malapot-lapot na korte, parang na Pero yung... sa totoo lang, ito okay yung hindi siya masarap. Kasi masarap naman siya. Oo. Hindi lang lasang pares. Oh, yun. Hindi lang lasang pares. Yung Kasi- nakatumahan. Kasi kung alam yung Paris ng Ritero, yung may parisan kasi sa Ritero, Malayo. iba yun. Kasi dinala ko na tong isang kaibigan ko gusto niyang balik-balikan daw yun. Napakasarap daw ang Ritero original. Sa Ritero. Ritero. Hindi pa ako nakatigil. Napakasarap, sir. Napakasarap. Yun ang para sa akin yung tunay na pares. Ayun. Ayan. Ito kasi may ibang combination nito eh. So kakaibang Oh. Paris lang talaga ang portion mo. Oo, Iba yeah. yung kanyang style. Paris na may Yan eh. lechon kawali na may sabaw. Oo, tapos Lalo ang kainin sa namin. kanin, siyempre yung pares. Pag alam natin ang pares, ang kanin, yung brown, Oo. wala siya white. At saka ito, dapat ang pares talaga. Pero ang lasa niya, okay. Masarap po sa masarap. Yan nga lang, pag pinumperm mo sa pares, iba ang lasa niya. Ang lasa nito, lechong kawali. Pero habang tumatagal, masarap naman. Oo. Habang tumatagal, Hindi, ito. Para manamnam mo yung lasa niya, kalimutan mo yung salitang pares. Yun. ay tama. No? May point ka doon. Ibang lasa eh. Kapag nilagay mo sa utak mo na hanapin mo yung lasa ng pares, wala talaga siya as in. Una, ang naagawi ang pares, malambot ang laman. Ito medyo malutong. Kumbaga, ibahin mo na lang ng pangalan para pero masarap talaga siya dahil. Tapos, yung lasa niya, parang may inaro sa pansit. Oo. Parang sauce na pang pansit. Oo. Ganun yung lasa niya. Yun. Yun yung lasa niya. So, Ayan. Okay na. Basta kung iba, wag lang sabing Paris kasi ang lasa ng Paris iba ang dila natin. Ang rito is bato. Tapos, may Chicharon. chicharon bulaklak. Chicharon bulaklak. Batok sa chicharon bulaklak. Ayun. Ayan si Sherbal Ayala. Pero pag kumakain ako nito, idol, hindi wala ko yung
baboy sa kansi yung program, kumigay ako ng isda sa baw. Oo. Para yung crunchy ng lechong batok sa kansi na lechong may walay. Oo. Maramdaman mo yung sarap pag walay sa baw. Ang nakakatakot lang dito rito ka. Yung pagsumo mo, baka may langaw na pumasok. Yun. Sa daming tao. Hindi, madami yung langaw. Kaya sabi nung iba, magsintila ng ano, Kandila. kandina Hindi, tsaka... hindi, tama si Palag kanina eh. Baka malanghap yung ano. Pero Malalanghap talaga yun. yung mga, yung ano, yung pumuputok-putok. Yung Oo. pag-insect, ano ba yun? Meron siya electric ano, Blue light, blue light. Oh, blue light, oo. Blue light. Ang kwan dito, sa totoo lang, pag hapon ka kumain dito, nag-aagaw yung dilim at liwanag. Simple mangyayap pa tayo. Kumain ka mo. Oo. Kasi hindi may iwasan ko dito eh. Nasa labas tayo eh. Tapos, yung part ng baboy na maalat. Mm. Saka yung gulay. Wala nito, ba't tayo makumingi sa baw? Pwede ba? Oo, pwede. Hindi po si Kuya Germs ang dumating, kundi si Foreign Germs. Siya po ay foreigner na magaling magtagalog, guys. Videographer ko, nawala. Ayan, dinagsa po, dinumog, di po natin alam kung anong gagawin natin dito. Talagang ang daming cellphone naglalabasan dito sa kay Diwata Overload Paris, mga kaibigan. Kahit hindi vlogger, nagiging vlogger na po nangyari sa kanila, no? Ayan, siya po ay papunta doon sa lutuan ni Diwata, at di po alam kung saan siya pupunta, mga kaibigan, kasi dinudumog po siya ng tao. Di niya alam kung saan ang way no papunta doon sa kainan, mga kaibigan. Siyempre pipila pa yun, mga kaibigan. Doon tayo, bro. Yan, guys, oh. Lagsa, guys, oh. Daming tao, guys, oh. Ayan, oh. At mamaya po kakausapin natin si Foreign Germs, tungkol dito sa ano. Kailangan matikman muna ni Foreign Germs yung pagkain ni Diwata Paris, yung manok, no, para naman ay may makomment naman siya, may masasabi siya kung ano po talaga ang lasa ng ating Paris Overload ni Diwata, mga kaibigan. Ayun na po, sinusundan po siya ng mga supporters. Ano? Mamaya, tama-tama. Tama-tama. Ayan po, dami pong kumakain dito, guys. Ayan. Dami kumakain. At dito, mga kaibigan, may mga